Sige. Sige po, sige po. Question lang po sa inyo, how are your relationship with Miss Sas with all this brouhaha with Betchay Libag? Who would like to answer? Well, ate, ako sa akin yan patungkol. Sabi nila sa akin, ikaw, Maharlika, siguro makakaliwa ka na dahil sinasabi mo yung totoo. Hindi ako plastic na tao. If marami tayo. Makita natin. Kung konti tayo. Dahil may mga infiltrators. Wait, there's a question here. Sige. Sige po, sige po. Question lang po sa inyo, how are your relationship with Miss Sas with all this brouhaha with Betchay Libag? Who would like to answer? Well, ate, ako sa akin yan patungkol. Okay. Well, the last time na message ko si Sas, yung tungkol nga dun sa book, hindi pa siya sumasagot ngayon. Pero usually, ganun naman kami. It takes minsan 1 or weeks bago sumasagot. I don't know kung active pa ba yung account niya or minsan pwedeng na-log out or something. Ay, hindi ko alam. Pero hindi kami nag-aaway ni Sas. Kasi wala. Sinabi ko lang sa kanya, I think nandito pa rin yung message. Ganun naman kami ni Sas. Hindi naman kami araw-araw nag-uusap. May mga moment na pag may mga issue, like yung Okada, Mamshi, ganito, ganyan. Doon kami nag-uusap ng matagalan, masinsinan, pag may mga malalaking issue. Diba? Yung Okada bribery na yan, kasi kami dalawa talaga ang bumomba dyan eh. So, alam naman ng tao yan, yung si Tambalos-Los. Tapos ngayon, ang pinapalabas nila, matatawa nga dito kay Jollibag, yung thumbnail nilalagay si Marcos Jr. at saka si Lisa Tanas. Pinipicture nila na I'm still with the Marcoses. Kita mo, kita niyo kung gaano kayo ginagago, mga kababayan. Na ilalagay yung picture ko ni Marcos, ni Bangag, ni Lisa Tanas. Sinasabi niya, pinifake news kayo, ini-insinuate niya na I'm still with the Marcoses. After all the 7 warrant of arrest and 4 cases here in America, ako pa rin, Marcos, putang ina, mamamatay muna ako o maggurguran kami bago ako bumalik sa kanila. Ganyan din ako. And then siya, pinopromote niya si Aimee. Di ba? Oh my God! Diba? Si Aimee ang pinopromote niya. Ano ba ang pangalan ni Sas dito? Teka, hanapin ko lang. And also, syempre, ang karamihan sa inyo, kasi ganyan din magsalita yung ibang team Alpotera eh. Ito lang po yung last message namin ni Sas. June 28. Almost a month na rin. Almost a month na rin. Alam mo, sana hindi ka na brainwash ni Jollibee. Kasi she's good at it. Katulad na lang ni Ate MJ na nagalit kay Tensai. Ako I believe Sas is smart, you know. Like wala naman nagbe-brainwash sa akin. Like kayo, hindi naman kayo nagbe-brainwash. May kanya-kanya tayo. If we feel like we want to talk about this issue, di ba? Nagkakampi-kampihan tayo dahil pareho tayo ng pananaw. Kaya lang tayo nagsasama-sama. Pero never ako nagsabi kay Mahal na Reyna, pagtanggol mo nga ako dito sa mga to. No. Hindi ko yan. No. Yan ang utusan mo? Oh my God. Hell no. Hindi naman ako tinatawagan ni Maharlika na ipagtanggol. I mean, ang ginawa ko lang kasi noon, nabasa ko yung post ni Kifi Mumblu about single, right? Yeah. So, ang ginawa ko, sabi ko, you know what, I am reading something which is not right and I decided to express my own opinion. So, ang ginawa ko, in-explain ko na, no, you cannot call PRRD single. Yun lang naman ang ginawa ko. And you know, because of that article that I wrote, doon nagsimula. Bakit ako aawayin with my opinion? I know. Ay, mga pakalat nila, may nabasa ako. Sabi ni Josie, ang pinapakalat po, hindi daw po okay ang case ni Maharlika versus Mol Robles, kaya baka bumalik sa kay Lisa Tanas. Alam mo, time to relax. Nissin Butter Coconut. Nissin Butter Coconut. Unang-una, ang case is still ongoing. So, unang-una, fake news siya na hindi okay. I'm still fighting. Mamamatay mo over my dead body bago ako bumalik kay Lisa Tanas o siya muna unang mamatay sa amin. Babalik ako sa mga demonyong yan. Tandaan niyo yung sinasabi ko ngayon. Diba? Nung dati sinabi ko, pag yan gumawa ng katarantaduhan si Bangag, ako ang unang boboljak dyan. Ginawa ko. Tapos yan, babalik ko kay Lisa Tanas. Oh my God, hindi ako bumabalik sa demonyo at lumulunok sa mga, suka na katulad ng mga Alpotera. I don't do that, bakpalangga. Mamamatay muna ako bago ko gawin yan.
That's not gonna happen. Oo. Going back lang dun sa mga sabi magbati na kayo kasi pare-pareho namang Duterte supporters, hindi po kakaiba talaga yung si Libag. And then nga, may mga kaibigan siya na binibrainwash niya, na kapag napag-uusapan ng mga double agent, sasabihin niya dun sa mga kaibigan niya, pinaparinggan kayo ni ganito na double agent kayo. Tuloy nagagalit sa amin yung mga tao na hindi naman namin sinasagasaan. She's good at that. Mala NPA siyang mambudol, manloko. And I don't know kung ano ang kanyang mission, bakit siya ganyan. So, sabi nga po, ang kanyang post from 2016 to 2022 ay naka-hide. Siguro hindi pa niya kayang ubusin at i-delete yung mga previous post niya para wag lang ma-discover kung ano ang totoo niyang kulay. Kasi bigla na lang yang sumulpot, tapos siya pa to ngayon ang eskandalosa at bida-bida, at siya talaga po yung parang wrecking ball or something. Parang siya yung bigla na lang siyang lumutang, no, parang palitaw. Oo. Hindi naman, yun, late na lang din niya na-realize na na mabuting tao ang mga Duterte. At tapos ngayon, sa usapin ng pera, lagi siyang involved. Tapos kumikitang kabuhayan pa yung mga t-shirt ang tarpaulin niya at kung ano-ano pang mga, pati yung mga librong yan, siya, di ba, binibenta, inaano rin niya yan. Para siyang parang retailer siya or something na isa rin siya sa nagbebenta niyan nag-e-endorse. So for sure may kickback yan. Very active pagdating sa usapin ng pera. Tapos ganyan ang pag-uugali. Hindi po kami pare-pareho. Hindi po lahat totoong Duterte supporter. May mga peke po. And nanlalason sila ng matitino. Or maybe birds of the same feather lang sila. Yes. Siyempre, pag-cheat day muna ako kasi once a day na lang ako kumakain ngayon, di ba? From may palagda sa Netherlands. Buti ka pa. Ipadala mo nga yung iba dyan dito. Once a day na lang ako kumakain ngayon, At kumakain rin ako ng okra. Pero pumapayat. Jollibag! Ipakita mo na kaya mong kumain ng okra. Thank you sa palangga ako nagbigay nito. Ang charap. Oo, galing to sa Europa. Yung puso. May question pa ba, Mahal na Reyna? Ha? Ako meron akong question kay Maharlika. Oo. Kasi personal mong na-experience to nung nasa dahig ka. Ano yung pinaka-dominant na issue ng mga tao sa Europe na dumadalaw sa Duterte Street? Yung mga na-share sa inyo? Well, of course, yung pinaka-issue, yung mapapalaya natin ng Pangulong Duterte. Hindi. Yung yung pagulungan? Ayoko nang bumalik dyan kasi itong si ganito. Dominant na issue nila doon sa Bastos sila at akala mo kung sino. Hindi sila accommodating. Tapos, akala mo sasapawan sila. At parang akala mo kung sinong mga alta. Yun ang sinasabi ng tao. Kasi